halim. Dumarating ang panahon sa ating buhay na nakbabago ang papengang magulang at anak. Ilang dekada ka nang gumigising sa maagang umaga sa masikip na kalsadengang Maynila, mahigpit mong hinawakan ang maliliit na kamay ng iyong mga anak. Habang sila ay natututo ng magdasal sa misa at isinakripisyo mo ang iyong mga pangarap para sa kanilang mas magandang kinabukasan, ngunit darating ang sandali na mapapansin mong iba na ang kanilang pakikitungo. Binabalewala na nila ang iyong payo, nagsasalita sa gitna ng iyong kuwento sa hapakpak katapos ng mahabang araw sa palengke. O kung minsan ipinararamdam sa iyo na parang pabigat ka na lamang. At masakit iyon sa kaibuturan. Kapag nagsimula na mawala ang respeto ng mga anak mo, natural lang na makaramdam ka ang pagkadismaya o galit. Maring maalala mo ang nga hapon na tinulungan mo si Mang Ramon sa paayos ng lambat niya o ang nga linggo na nagluto kang adobo kasama si Aling Maria para mapanatili ang pagkakabuklod ng pamilya. Pero ito ang katotohanan, hindi mababagong galit ang sitwasyon, mas lalo nitong inilalayo ang loob nila. May mas mabisang paraan isang daan ng katahimikan, karunungan at paninindigan para muling makuha ang respeto ng iyong mga anak. Sa bidyong ito, matutuklasan mo ang 6 na makapangyarihang pagbabagom nga simpleng hakbang na magpabagogo sa pananaw nila sa iyo. Manatili hanggang sa huli at matutunan mo kung paano mo muling mahahanap ang iyong lugar bilang isang iginagalang at mahalagang nakatatanda sa iyong pamilya at komunidad. Bago tayo magsimula, inaanyayahan kitang mag-subscribe sa aming channel. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin upang patuloy na makapagbigay ng mga makabuluhang gabay na nakaugat sa pang-araw-araw na buhay. Handa ka na? Simulan natin sa pinakaunang hakbang. Hakbang 1. Itigil ang paghabol sa kanilang pagpapahalaga. Isa sa pinakamalaking pagkakamaling ng magulang habang tumatanda ay ang patuloy na pag-adjust para mapasaya ang kanilang nga anak. Inisip na ang walang humpay na pagbibigay ay magbabalik ng respeto. Sa totoo lang, kapag mas hinahabo mo ang kanilang pagtingin, mas nawawala ang halaga mo sa kanila. Ang respeto ay hindi nabubuo sa pagsasakripisyo na kukuha ito sa pamamagitan ng pagrespeto sa sarili. Isipin mo si Mang Ramon, isang 75 anyos na retiradong driver ng tricycle mula Cebu. Tuwing madaling araw, bumabangon siya para bumili ng sariwang bangus sa palengke at mahanda ng sinigang sa paraan ng kanyang Lola Pilar. Hindi niya pinalalampas ang linggo sa misa at pelejing magalang na bumabati sa barangay plaza ng Mano po Lola Susan. Pero sa kanilang tahanan, ini-interrupt siya nga anak niya sa gitnang kwento. Binabalewala ang kanyang mapayo sa pagluluto. At madalas ay hinihila pa siya sa mga bagay na wala sa kanyang oras na nagpaparamdam sa kanya na hindi na siya pinahahalagahan. Isang araw, matapos ang isa na namang gabing puno ng pag-iwas sa kanya habang abala sa paghahanda para sa pista, nakpasya si Mang Ramon na baguhin ang diskarte. Nang minsang hiningi ng anak niyang babay na bantayan ang apo hanggang alas 10 ng gabi, ngumiti siya at nagsabi, "Salamat anak, pero kailangan kong magpahinga pagdating ng alas 8. Nang pinuna ng anak niyang lalaki ang kanyang sabaw na may malunggay, mahina niyang tugon, "Itong respi na ito ay minana ko kay Lola Pilar." Pinagdaanan ko ang ngalas na ito. Walang galit, walang pahingi ng tawad. Simula noon ay pinili niyang unahin ang sarili, naglalakat sa sari-sari store sa sarili niyang oras, naalaga ng kanyang hardin sa paksikat ng araw, at nagsasalita kapag hindi angkop ang nga plano para sa kanyang kalusugan. Napansin ito nga anak niya. Nagsimula silang kumatok bago pumasok sa kanyang silid, naktatanong kung kumusta ang pakiramdam niya at nakdadala ng sariwang tsalamansi kahit hindi hinihingi. Sa sumunod na pistang barangay, inimbitahan siyang mamuno sa panalangin ng pasasalamat, bagay na matagal nang hindi ginagawa. Sa pagunang muli sa sarili, ipinaalala ni Ramon sa kanyang pamilya na ang respeto
ay nagsisimula sa sariling pagrespeto at walang halagang kapalit ang katahimikan at matatag na paninindigan. Kung hindi ka nirespetuhan ng iyong maana, ang unang hakbang ay hindi ang pilitin sila kundi itigil ang kilos na parang kailangan mo yon. Igalang ang iyong sarili tulad ng paggalang mo sa linggo ng misa. Itakda ang hangganan mo, magsabi ng hindi kapag hinihingi ng iyong katawan at damdamin, at sabihin ang salobin mo kahit hindi nila sang-ayunan. Kapag sinimulan mong respetuhin ang sarili mong oras mula sa paglalakad sa palengke hanggang sa tahimik na gabi sa iyong bahay, kubo makikita kanila sa bagong liwanag. At bago mo pa namalayan, ang respeto na ibinibigay mo sa sarili ay babalik sa iyo ng kusa at taos puso. Hakbang 2. Huwag makipagtalo. Maging halimbawa. Kapag binabaliwala ng mga anak mo ang iyong mga opinyon, pinapahinto ka sa pagsasalita o hindi ka ginagalang, natural lang na ang unang reaksyon mo ay makipagtalo, ipaalala sa kanila ang lahat ng ginawa mo at pilitin silang makinig. Pero ang katotohanan, walang saysay ang pakikipagtalo. Hindi nakukuha ang respeto sa mga salita na kikita, ito sa kilos at sa dignidad na dala mo araw-araw. Isipin si Mang Tony, asawa ni Aling Maria, isang 72 anyos na dating kapitan ng Barangay Mula Bicol. Buong buhay niya, pinamunuan niya ang pulong ng komunidad ng may tahimik na autoridad, dinaayos ang pista ng ani, tinatapos ang alitan sa ilalim ng punong mangga at nangunguna sa mga panalangin tuwing simbang gabi. Ngunit sa kanilang bahay, ini-interrupt siya nga sariling mga anak habang kumakain, iniikot ang mga mata kapag nagbibigay siya ng payo sa pagtatanim ng palay, at hindi pinapansin kapag hinikayat niyang sumama sa misa tuwing Martes. Noong una, sumasagot siya nang may inisip, pinapaalala ang mga gabing nakbantay siya sa palayan sa gitna ng ulan o ang mga gabi na nakturo siya sa apo niya ng baybayin sa ilalim ng gasara. Ngunit napansin niyang lalong lumalalim ang katahimikan sa hapag kapag ganon ang tono niya. Isang hapon, habang pinamamasdan ng apo niyang naayos ng magbulala ng sampagwita sa altar, napasiya si Tony na baguhin ang diskarta. Hindi na siya makikipaglaban gamit ang salita. Kinabukasan ng gabi, habang kumakain sila at pinutol na naman ng anak niyang baba ang kanyang kwento, ngumiti lang si Tony at nagpatuloy sa pagsasalita na parabang walang nangyari. Ikinuwento niya ang magabi na nakturo siya sa mga kabataan kung paano mangisda sa ilalim ng buwan, tahimik ang boses. Mahinahon ang mata at hindi na siya napilit ng paliwanag o humingi ng pagpayag. Ginugol niya ang maga-umaga sa pag-aalaga ng kanyang malunggay sa bakuran at magabi sa paglalakad sa Barangay Plaza, bumabati ng mabuhay po sa bawat nakakasalubong. Tuwing pagtitipon ng pamilya, tuwi ang kanyang tindi, magalang ang kanyang kamay, pero hindi na siya nagbababa ng tingin o nag-alangan. Dahan-dahan, may nangyari. Nagsimula nang hindi siya putulin sa usapan, nakikinig na ng maayos at humihingi pang ng payo sa pag-organisa ng susunod na pista sa barangay. Sa pamamagitan ng tahimik na pangunguna sa kanyang kilos, tono ng boses at sa respeto na ibinibigay niya sa sarili, pinakita ni Tony sa kanyang pamilya kung ano talaga ang tunay na respeto. Kung nararamdaman mong hindi ka nirerespetuhan ng iyong mga anak, huwag silang pilitin. Ipakita mo sa kanila, lumakat ka na may dignidad na dala mo rin sa misa. Magsalita ka ng may kumpiyansa na hinubok ng mga taon ng pagsusumikap at huwag kailanman bumaba sa level ng pagtatalo. Kapag pinangunahan mo sila sa halimbawa mula sa paglalakad, sa palengke sa madaling araw, hanggang sa pagbabahagi nga, kuwento sa ilalim ng iyong bahay kubo at sa pagtatakda ng malinaw na hangganan, susunod din sila sa iyo. Kung nanonood ka pa rin ng bidyong ito at kapakipakinabang sa iyo ang nga aral, mangyaring makomento ng numero 2 sa ibaba para malaman kung nariyan ka pa.
At kung hindi ka pa subscribe, iniimbitahan kitang gawin iyon ngayon at pindutin ang kampanilya para hindi mo mamiss ang susunod na video. Ang iyong suporta ang nagbibigay lakas sa amin para patuloy na makapahatid ng makabuluhang gabay na makaka-inspire sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Hakbang 3. Alisin ang labis na paasa sa emosyonal na pagtanggap. Isa sa pinakamahirap na leksyon habang tayo'y tumatanda ay ang matutunan na hindi natin maaring asahan ang ating mga anak para sa ating emosyonal na kasiyahan. Mahal na mahal mo sila at natural lang na gusto mo ring mahalin at igalang kanila pabalik, pero sa oras na maramdaman nilang kailangan mo sila para maramdaman mong mahalaga ka, nababago ang balanse sa relasyon. Ito ang realidad. Kahit ang sarili mong nga anak, mas nirerespeto nila ang nga tao matataad emosyonal na independent. Kapag umaasa ka sa kanila para sa validation, pagmamahal o atensyon, naglalagay ka ang pressure sa kanila at sa halip na magpasalamat, pakiramdam nila ay nabibigatan sila. Minsan lumalayo sila, nagiging mainitin ang ulo o nawawalan ng pasensya. At habang mas hinahabol mo ang pagmamahal nila, mas nagiging mailap ito. Nakilala ko nun si Aling Helen, isang mapakalingang ina na ibinigay ang lahat para sa kanyang nga anak. Habang lumaki ang nga ito at naging abala sa kanilang buhay, madalas siyang maghintay sa tabing telepono, umaasang tatawa sila. Kapag hindi sila tumawag, siya na ang naunang tumawag madalas, paulit-ulit. Lagi niyang pinapaalala kung gaano niya sila namimiss at kung gaano niya hinahangad na madalas silang bumisita. Pero, imbes na mapalapit ang anak niya, lalong lumayo ang loob nila. Unti-unti nakita nilang ang tawa ni Aling Helen ay isa ng obligasyon, hindi na isang bagay na kinasasabikan nila. Hanggang isang araw, nakpasya si Aling Helen na gawin ang ibang diskarte. Tumigil siya sa paghihintay. Tumigil siyang maunang tumawag. Sa halip, nak-focus siya sa sarili. Simulang subukan ang bagong libangan. Lumabas kasama ang kaibigan at inuna ang sariling kaligayahan. At may nangyaring hindi inaasahan, nagsimula ng tumawa ng kusa ang kanyang anak. Nagsimula silang igalang ang oras niya. Nakita nila siya bilang isang taong may sariling masiglang buhay. Napakasimple ng aral. Habang mas kaunti ang pag-asa mo sa iyong anak para maramdaman mong mahalaga ka, mas lalo kanilang pahahalagahan. Kapag ipinakita mo sa kanila na kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa, rerespetuhin ka nila hindi dahil kailangan, kundi dahil humahanga sila sa buhay na itinayo mo para sa sarili mo. Tara, magpatuloy tayo. Hakbang 4. Magtagdaeng hangganan. At ipatupad ito, isa sa mga pinakamatibay na dahilan kung bakit nawawala ang respeto ng mga anak sa kanilang magulang ay dahil hinahayaan natin ito. Kapag hinayaan mong bastusin ka, hindi pakinggan ang opinyon mo, o baliwalain ang oras at damdamin mo, tuloy-tuloy nilang gagawin. Ito hindi dahil masama silang tao, kundi dahil sa pamilya. Kadalasan, kung ano ang pinapayagan natin ay nagiging normal. Isipin si Mang Ben, isang 70 anyos, na retiradong negosyante mula Iloilo. Siya ang nagtayo ng sarili niyang sari-sari store mula sa wala, nakipagkasundo sa palengke ng may kumpiyansa, at taon-taon ay nanguna sa fundraising para sa pista ng barangay. Pero sa bahay, pinipigil siya nga anak niya sa gitna nga kuwento, pinatatawanan ang payo niya tungkol sa kalusugan pagkatapos ng dojo workouts, at inikot ang mga mata kapa, pinaalala niya ang sikat na adobo recipe ni Lola Chora. Noong una, pinili ni Mang Ben na manahimik, iniisip niyang, hindi na lang ako makikipagtalo. Pero bawat pagkakataon na niluno niya ang pride niya, lalo lang niyang pinapatibay ang maling pagtrato. Hanggang isang Sabado ng hapon, matapos siyang putulin na naman sa pagsasalita, tumigil si Ben at kalmadong nagsabi, magtutuloy ako kapag handa kayo makine.
Nang bastusin uli ang payo niya tungkol sa paalaga ng hardin, mariin niyang tugon. Hindi mo kailangang sumangayon, pero inaasahan ko ang respeto. At nang patuloy silang nambastos, tumayo siya at nagsabi, kung hindi tayo makakapag-usap ng maayos, sasama na lang ako kay Lola Chora para magkape sa kusina. Noong una, tumutol ang maana. Pero habang lumilipas ang mga linggo, napansin nilang hindi na bumabalik si Mang Ben sa dati. Unti-unti silang nagsimulang kumatok at Meg. Mano po bago pumasok sa kwarto niya, humihingi ng payo sa susunod na barangay meeting at nag-aalok pa na tulungan siyang magbilang ng stok sa tindahan. Sa pamamagitan ng pagtatada ng malinaw na hangganan at pagpapatupad nito nang walang galit, tinuruan ni Mang Ben ang pamilya niya kung gaano kahalaga ang pagrespeto. Kung hindi ka nirerespeto ng iyong anak, tanungin mo ang sarili mo, pinapayagan ko ba ito? Magtakda ng hangganan tulad ng pagtatakda mo ng paboritong stall sa Palengke Malinaw, director at walang paghingi ng tawad. Ipatupad ito ng may kumpiyansa at katahimikan. Gaya ng dignidad na dala mo sa misa tuwing linggo. Dahil kung hindi mo ipaglalaban ang sarili mo, walang ibang gagawin nito para sa iyo. Kung nanonood ka pa rin ng bidong ito at may natututunan ka, ay type ang numero 4 sa ibaba para malaman kung kasama ka pa rin. At kung hindi ka pa mag-subscribe, iniimbitahan kitang gawin iyon ngayon at pindutin ang kampanilya para hindi mo mamiss ang masusunod naming video. Ang suporta mo ang nagpapalakas sa amin para makapapatuloy sa pahati ng makabuluhang gabay at inspirasyon para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Hakbang 5. Itigil ang pagbibigay kung hindi pinapahalagahan. Isa sa pinakamabilis na paraan para mawala ang respeto nga gataw ay ang patuloy na pagbibigay kahit hindi na ito pinapahalagahan. Bilang mga magulang, madalas natin itong nagagawa ng hindi. Natin namamalaya ninihahandog ang ating oras, lakas, at suporta kahit na hindi na ito tinatanaw na utang na loob o mas masalap, inaasahan na lang na obligasyon. Pero kapag nakbibigay ka ng nakbibigay at hindi ka pinapahalagahan, hindi ka natatayo ng respeto bakus, natatayo ka ng inaasahan. Isipin si Mang Jorge, isang 74 anyos na dating driver ng jeepney mula Quezon City. Ginugol niya ang umaga sa paghahatid ng bangus at ang magabi sa pagluluto ng pancit palabo para sa mga pista ng barangay. Paleging may ngiting, heto na anak habang iniaabot ang pagkain. Pinautang niya ang kaibigan ng anak sa tindahan nila, binayaran ang libro nila sa kolehiyo at kahit ang mahabang rehearsal sa karaoke ay pinagtitiyagaan niyang upuan para lang suportahan sila. Ngunit nang nakasakit si Mang Jorge, abala ang maanak niya at bihirang bumisita. Ang simpleng salamat pa ay halos hindi na marinig. Pakiramdam niya ay parang wala na siyang halaga, parang ginamit lang. Isang hapon, matapos ang isa na namang hindi sinagot na tawag at pagkansela ng bisita, napasiya si Mang Jorge na may kailangang baguhin, tumigil na siya sa labis na pagbibigay. Hindi na siya nag-aalok na mamili ng grocery pagkatapos ng misa. At magalang niyang tinanggihan ang hiling ng anak niyang babae para sa isa pang pautang para sa Tattoo Inc. Nangasahan siya ng anak niyang lalaki na bantayan ang apo ng walang bayad. Ngumiti siya at nagsabi, "Salamat sa pag-isip sa akin, anak. Pero kailangan ko munang mapahinga ngayong linggo." Walas siyang galit, kalma lang at pinakita niya kung ano ang hitsura ng buhay kapag hindi na basta-basta umaasa ang iba sa kanya. Noong una, nainis ang maanak. Nagtanong pa sila, "Bakit ka tumatanggi ngayon?" Pero habang lumilipas ang malinggo, napansin nila ang pagbabago. Nagsimula silang mag-text ng salamat pa kapag humihingi ng tulong. Inimbitahan nila siyang magkape sa palengke. At sa susunod na pista ng barangay, inimbitahan nila siyang mamuno sa panalangin ng grupo, isang bagay na hindi na nila ginagawa noon pa. Kapag itinuro mo sa mataw ng kabaitan, at tulong mo ay isang regalo, hindi isang obligasyon,
matututunan nilang pahalagahan ito sa pagtigil sa pagbibigay kapag hindi pinapahalagahan, muling bumabalik sa iyo ang iyong dignidad at pinaaalala sa pamilya mo na ang tunay na respeto ay makikita sa pagkilala sa halaga ng iyong nga ibinibigay. Hakbang 6. Maktayo ng buhay sa labas ng kanila. Isa sa mga pinakamakapangyarihang paraan para muling makuha ang respeto ngayong nga na ay ipakita sa kanila na hindi umiikot ang iyong kaligayahan sa kanila. Bilang magulang, natural lang na ibuhos natin ang buong sarili para sa ating mga anak. Pero kapag ang bawat minuto ng buhay mo ay nakatuon lang sa paghihintay ng kanilang tawa o paalala sa bawat kilos nila, unti-unting nakikita kanila bilang taong wala ng ibang pinakakaabalahan. Ang respeto ay mas nagliliwanag sa mataong may sariling layunin at kasiyahan. Isipin si Aling Rosa, isang 70 anyos na balumula Batangas. Matapos pumanaw ang kanyang asawa, ibinuhos niya ang lahat ng oras niya sa pagbabantay sa iskedyul ng kanyang mga anak, papaalala sa kanila na kumain ng lugaw, at paalala sa traffic nila sa EDSA. Paunti-unti naging madalang ang pagbisita, naging maiksi ang tawag. At lalong naramdaman ni Rosa ang pag-isa, parang huminto ang sariling buhay niya para lang sa pamilya. Isang umaga sa Barangay Plaza, napahinto rin si Rosa. Na-enroll siya sa klase ng paghahabi ng tuboli sa community center, sumali sa lingguhang bingo sa ilalim ng punong acacia, at nagsimulang magboluntaryo sa kusina ng parokya tuwing linggo nang misa nagsisilbi ng pansit at bumabati ng mabuhay po sa bawat kapitbahay. Naorganisa pa siya ng buwanang Bo Exchange sa palengke. Iniimbitahan ang magkaibigan para mausap tungkol sa matula ni balaktas habang umiinom ng mainit na kaping barako. May hindi inaasahang nangyari. Nagsimulang tumawak ang kanyang mga anak, hindi dahil sa obligasyon kundi sa pag-usisa. Ma, kumusta na ang paghahabi mo? Pwede ba akong sumama sa bingo sa Friday? Sinimulan nilang imbitahan si Rosa sa mga hapunan ng pamilya, hindi na dahil kailangang gawin, kundi dahil gusto na talaga nilang maranasan ang bagong kwento niya. Nakita nila siya hindi bilang taong naghihintay lang sa telepono, kundi bilang isang masiglang babae na may sariling kaibigan, interes at kasaysayan na ikinukuwento. Kapag naktayo kang buhay sa labas ng iyong pagiging magulang, kapag pinuno mo ang araw mo ng pagkatuto, tawanan at komunidad, di pinapakita mo ang pagrespeto sa sarili at ang iyong pagiging independyente. Humahanga ang iyong anak sa buo at makulay mong buhay at ibinabalik nila ang respeto sa iyo dahil sa tibay at ligaya na dala mo maisa. Ang respeto ay hindi mo pwedeng ipilit sa iyong mga anak. Ito ay isang bagay na natural na lumalabas kapag nakikita nila kung paano ka manindigan, magtakda ng hangganan at mabuhay ng may kabuluhan. Kapag napapansin mong unti-unti kang binabaliwala, huwag mong sayangin ang lakas mo sa galit. Baguhin mo ang diskarte. Itigil ang pahabol sa kanilang pagpansin. Kapag hindi mo na hinahanap ang papuri nila kahit matapos ang pag-grocery sa palengke o pagbabahagi ng resipi ng lumpia kusang darating ito, maging halimbawa. Dalhin ang dignidad na laging kasama mo sa misa at barangay meetings. Mas malakas ang epektong kilos kaysa sa salita. Iwasan ang emosyonal na pagdepende. Kapag pinuno mo ang araw mo ng sariling kasiyahan, pagpipinta ng mural ng malungge, kuntuhan sa sari-sari store, mas hahangaan nila ang kalayaan mo, magtakda ng malinaw na hangganan. Parang paglalagay ng sariling marker sa paborito mong stall sa palengke, ipakita mo kung ano lang ang katanggap-tanggap at ipatupad ito ng buong tapang. Itigil ang pagbibigay kung hindi pinapahalagahan. Ipabatid mo na ang iyong oras at kabaitan ay regalo, hindi obligasyon. Magtayo ngang buhay sa labas ng kanila. Sumali sa book club sa ilalim ng punong acacia. Magboluntaryo pagkatapos ng misa. O magturo ngang paghahabi sa community center. Ang masigla at makabuluhang buhay ay humihikayat ng respeto.
Kapag ginuna mo ang sarili mong halaga, makikita kang iyong nga anak sa bagong liwanag hindi bilang taong naghihintay lang, kundi bilang isang matatag at may layunin na nakatatanda na nangunguna sa pamamagitan ng magandang halimbawa. At sa tamang panahon, kusa at taos pusong babalik sa iyo ang respeto dahil karapat-dapat ka. Maraming salamat sa panonood. Ibahagi mo sa komento kung anong aral ang gagamitin mo sa sarili mong barangay life. Maaring ito ay pagtatakda ng hangganan sa bahay, pagsali sa kapehan sa sari-sari store, o simpleng pagbibigay halaga sa iyong pahinga. Ang mga kuwento mo ang nagbibigay inspirasyon sa amin. Kung kapaki-pakinabang sa iyo ang bidyong ito, paki-like, mag-subscribe at ibahagi mo sa iba. Ang iyong suporta ang dahilan kung bakit patuloy kaming makapagbigay ng makabuluhang gabay at inspirasyon para sa iyo. Maraming salamat at magkita tayo sa susunod.